Isang mapagpalang araw po ng Martes, September 16 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please huwag niyo muna kakalimutan ho na mag-like and subscribe at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho ay patuloy pa rin nating minomonitor ang low pressure area na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, ang kanyang pinakalokasyon ay meron pong layo na 370 kilometers west of Coron, Palawan. Ngayong araw din po ng Martes, mga kaibigan, September 16, ay lalabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong LPA na yan o low pressure area. Pero meron tayong panibagong low pressure area na minomonitor. Nandito po sa may bandang silangan o Eastern Visayas. Kung makikita nyo, parehas naman yan, unlikely na maging isang ganap na tropical depression or bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero banta pa rin yan na possible na magpaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. So balikan natin yan mamaya. Alamin muna natin yung ating tinatawag na forecast weather condition, yung mga lugar pa rin na apektado ng sama ng panahon. Itong LPA, yung trap niya, extension ng kanyang hangin, easterlies, at ito nga pong mga localized thunderstorm. Ito po, forecast weather conditions natin sa area pa rin ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at Western Visayas. Ang weather condition po dyan ay cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorms dahil po sa low pressure area o yung trap, extension ng kanyang hangin. So, sa area ng Cagayan Valley, apektado naman yan ng easterlies. So, asahan dyan ang cloudy skies pa rin with scattered rains and thunderstorms. Sa area ho ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, ay patuloy din maapektuhan, mga kaibigan, ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang magbibigay ng maulap na kalangitan dyan at merong mga isolated rain showers o thunderstorm. Bandang hapon po at sa gabi lalong-lalo na. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa sa may Luzon, Visayas at Mindanao na mga hindi ko nabanggit ay patuloy din makakaranas po ng maulap na kalangitan ngayong araw ng Martes dahil sa mga localized thunderstorm. So nakita naman natin ngayong araw po ng Martes malaking bahagi ng ating bansa ang uulanin dahil sa LPA, easterlies at localized thunderstorm lalo na ho sa bandang hapon. So yung tinitignan natin at minomonitor natin ng panibagong low pressure area sa ngayon ho ay wala naman itong malakas o direktang epekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Doon ngayon medyo nagkakaroon na siya ng sirkulasyon o yung tinatawag natin na paikot na hangin. So ito yung tinatawag din natin na spiral clouds. Kapag yan po inabuo, doon magkakaroon ng pressure, lakas ng hangin na posibleng magkaroon ng impact diyan po sa Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Luzon ang maaapektuhan. Sa ngayon, kung titignan natin sa category, ito po ay unlikely or may lakas na 30 kilometers per hour. So, napipigilan po yung paglakas itong low pressure area or pag-intensifies into medium hanggang high chance hanggang sa maging tropical depression dahil sa mainit na hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. So, ganun din naman yung nangyari dito sa isang LPA na papalabas ng ating PAR. Maintain lang siya sa pagiging unlikely, category unlikely para maging isang ganap na tropical depression. Pero, may posibilidad dahil dito siya dumadaan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang epekto ng habagat ay posibleng bumalik sa mga susunod na mga araw, At mawawala naman ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin sa karagatang Pasipiko. So mas delikado yung senaryo kapag muling bumalik ang epekto ng habagat or nawala na yung monsoon break, At nakikita naman natin mabilis mag-intensify, or lalakas biglaan yung mga low pressure area. Ngayong month po ng September, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imomonitor. At nakakadalawa na tayo. Meron pang 2 na possible na mabuo dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung 2 bagyo na yan, tatawagin ho yung bagyong Marisol at bagyong Nando. So wala din kinalaman ng pangalan kung ito yung magiging malakas. So wag na natin munang sabihin na malakas yan o hindi dahil hindi pa naman sila nabubuo. Pag nabuo na bilang isang bagyo, mga low pressure area, doon natin makikita. Meron yung track, intensity and forecast, Forecast track, makikita natin yan, yung lugar na dadaanan, or kung magiging malakas ba ito, kung magiging typhoon, or magiging super typhoon category.
So ngayong araw din po ng Martes, yung mga papasok sa eskwela, mga uuwi sa trabaho, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa biglang bugso ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Yan muna ang pinaka-latest natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.